May tanong sa akin. Good afternoon po, Boss Rai. Ang Ola po na bugok na Ola ay nangaharas po kahit ako ay nakapagbayad na. Huwag nyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. Salamat po. We need your settlement now or your account will be automatically transferred to Credit Information Corporation that leads you to be blacklisted in all financial institution and lending corporation, private, public. It may also affect your government loan that prohibited your work. We bring all users who do not pay to legal action and authorities to get what you borrowed from us. We have your IDs, all information, voice record, and pictures. Failure to respond will prompt us to send your documents to Credit Information Corporation, CIC, for possible blacklisting today, especially SSS, Pag-ibig, PhilHealth. I hope you understand all terms and conditions. Kindly settle your account now to avoid us taking action on your account. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, at TikTok. O yan. Dito sa video natin ngayon, i-discuss natin yung lahat ng nakalahad po dito sa mensaheng pinadala. Dami yung sinabi eh. So, aalamin natin kung may katotohanan ba. Ito sinasabi, yung CIC daw, yung kung ano-ano po, mapakarami, may mga mali-mali pa nga pong grammar. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Pasensya na po muli. Talagang napakasama po ng pakiramdam ko. Pinipilit lang ho natin. Okay? Ito, sagutin ho natin. Sabi nyo nga ho na itong bugok na Ola na to, talagang hinaharas kayo kahit kayo ay nakapagbayad na. Nakita nyo. Diba? Kasi ito lang ho yan na unang-una. Yun muna sagutin natin. Kasi, yes, app-based sila. Sabi nga nila, fintech, So, ibig sabihin, iba yung technology. But still, yung manner of, pagniningil nila, is still Stone Age. Luma pa rin eh. Kasi, tingnan nyo ha, tama naman yung may nag-comment sa atin bakit daw kolektor ang naniningil o bakit daw ganito ang sa early stage ng singilan. Tama naman, kasi, kung ang kung ang kumpanya or ang lending is like Ola, yung mga abusadong online lending apps na to kasi fintech nga eh. So financial technology meaning may technology na na sinusunod. So dapat 'yan, walang human intervention. Ibig sabihin, walang tao na tawag dito na tatawag sa iyo, 'di ba? Magmemensahe sa iyo at the early stage. Okay? Kasi ganito kagaya yan, ang application nila, tawag dito, online. So, wala akong magtuturo sa inyo di ba? Online lang eh. Tapos, magpapadala kayo ng mga documentation ninyo, di ba? Excuse me po, kung meron man, Tapos, yun na, papadala na kayo ng pera. So, ibig sabihin walang tao na involved dun sa proseso na yon, di ba? So, dapat sa paniningil ganun din. So, dapat yan, SMS, di ba? Emails, Like yung ibang mga, mga legitimate na, na Ola, na mga online lending apps po. May mga ganyan na SMS lang talaga, napapaalalahanan ka lang. And then, yes, definitely yan, after, hindi ka nakabayad sa takdang panahon, that's the time, magkakaroon ngayon ng human intervention niya. Ibig sabihin, yung mga tao na tatawag sa'yo. Okay, although there's also a technology na na AI ang gamit, Talagang boses tao siya, tatawag para maningil, ng overdue. Pero syempre hindi pa siya ganun ka perfect. So may mga bugs pa siya. So inaayos pa 'yon. Ngayon, talagang tao po ang tatawag. Kaya lang dapat 'yon is after ng due date, Although, yun nga, sasabihin ko sa inyo, excuse me po, hindi pa ganun ka yung technology tungkol dyan, Kaya siguro,
tao pa rin yung tumatawag, no? Pero ito lang ho ang maano ko diyan eh. Regardless ho kung tao or SMS lang, no, dapat hindi ganyan ang pangharas na ginagawa nila. Gaya ho, sample, no? Tingnan nyo. Sabi ha, we need your settlement now on your account, o di kaya automatically matatransfer daw po yung account, no, sa Credit Information Corporation that will lead to blacklisting on all financial institution, lending, private or public. O dun muna tayo. Ano raw? Hindi ho automatic yan. No, ito ho ang proseso. Kasi nga ho batas yung pagpatatag po ng Credit Information Corporation because of the KISA, no? Ito po yan. So dapat ho pagka na incorporate na yung company mo, meron ka ng certificate of authority, and then kung meron ka ng sa OLA, kasama ka doon sa list of online lending platform. So yan, ibig sabihin pwede ka na magpautang. And isa pa kasi na nire-require is dapat member ka ng CIC or Credit Information Corporation. So para maging para maging member ka, dapat magbigay ka sa kanila, no, ng mga accounts mo. Kung sino-sino yung mga accounts mo, dapat ibibigay mo yun, kasi para at least makikita pa rin yun, no, ng mga other members, kasi may submitting yan tsaka may accessing entity. Okay, so ito ngayon pagka kayo nag-past due, no, regardless yan, pag nag-past due ka o nagbabayad ka, every month yan or every cycle po yan, ipapadala po yan sa Credit Information Corporation para po ma-update yung kanilang listahan. Okay? Para po naman, pagka may mangikwari, ako, di ba? May nahiram ho ako sa Boss Ray Lending, di ba? Hindi, for example, nagbayad po ako. So, yung record ko this month, di ba? Itong buwan na to, mapupunta po yan sa CIC para po i-update nila yung para ma-update yung kanilang list. Okay. Next month, hindi ako nakabayad. O yun, yung record ko naman na yun, mapupunta po doon. Hindi po automatic yan. Sinasubmit po yan. May format po na sinusunod yan. And yes, it's true, no, na makikita po ng ibang mga financial at saka lending institution, mapa-private yan, no, or mapa-public. Pero, tandaan nyo po, pero wala pong blacklisting. Kasi, depende pa rin po yan, no, sa mga lending, financing, bangko, no, yung kanilang risk appetite. 'Di ba? Kung nakita nila na ito dito hindi nakapagbayad. Pero sa tingin nila magbabayad ka sa kanila, mataas yung risk appetite nila, papautangin ka naman. 'Di ba? Depende ho 'yan. Hindi yan automatic na may utang ka sa ganito, hindi ka na papautangin, di ba? Hindi ho yan gano'n. It doesn't work that way, no? So sana ho mapakalma ko kayo ngayon doon sa pagdating doon. Although yes, no, napakalaki pong epekto na meron tayong hindi magandang record sa Credit Information Corporation, kasi most dun sa mga lending, pagka talaga may hindi nabayaran, may epekto dun sa kanila magiging desisyon. Pero hindi ho lahat, ulitin ko po, may risk appetite po silang sinusunod eh. Depende yan eh. Tsaka depende sa kanilang sa policies and procedure nila eh. Okay po, so anuin natin yun Tapos sabi nila rito, mali-mali kasi yung nila, it may affect your government loans that prohibit your work. Ang yun? Ano daw? Maapektuhan daw yung government. Wala akong kinalaman yung loan doon, no, sa gobyerno. Kasi yung loan nyo sa Pag-ibig, kasi meron siya dito eh. Maapektuhan daw sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa latter part po nung message, no, na yung sa Pag-ibig, SSS, tsaka wala ho, lalo sa PhilHealth, kinalaman mo sa PhilHealth doon? Diba? Binipisyo natin yan eh. Diba? Pagka tayo naghulog, may makukuha tayo kapalit doon sa gobyerno. Anong kinalaman? Tsaka pera ho natin yun eh. Diba? Pera natin yung hinihiram natin doon. Kumbaga, pinapahawak lang muna natin sa sa gobyerno, sa SSSO, tsaka sa Pag-ibig. Yan yung PhilHealth, lalong walang kinalaman niya. Sira ulit yung mga to. O, diba? So, tapos, meron pa, we will bring all users who do not pay to legal action and authorities to get what you borrow.
Okay. We have your IDs, information board, lahat to daw ng nasa kanila. Tapos, failure to respond with prompt us. Mga bugok, will prompt us to send your documents sa CIC. O, tingnan, mali pa rin talaga yung proseso nila. Hindi kasi halatang hindi sila member ng CIC. Hindi ganun yun. Okay, meron list yan. Meron silang format, no, na susundin kayo, no, para yan, sasubmit nyo po kay CIC para po mapasok yan dun sa kanilang system. Okay, sila na po magge-generate. Hindi yan isasubmit yung yung ID. Anong kinalaman ng ID, voice recording, 'di ba? Hindi Kaya nga 'di ba sabi, basic information lamang po ang nasa CIC. So ano kinalaman ng ID nyo, ng dokumento nyo, ng voice recording? 'Di ba? Wala ganun. Hindi ibibigay yun. Bawal yun. Kasi sinusunod pa rin natin yung Data Privacy Act po natin. Itong mga bugok at abusado online lending apps na to, puro talaga eh. Tapos, yun nga, ulitin natin yung sabi nila, we will bring users, legal action, and authorities to get what you borrow. Wala naman nung problema. Diba? Lahat naman ng lending, financing, banks, na institution, may karapatan naman talaga yan na maghabla. Naaayon po sa batas. Kaya lang, ito nga ulitin ko. Excuse me po. Kailangan po muna, na na-exhaust yung lahat ng effort, yung tamang pamamaraan ng paniningil, bago yan humantong, sa legal action na sinasabi nila. Okay? Pag sinabi yung tamang paniningil, yung tawag, SMS, email, pagpunta sa bahay, pero po dapat sinusunod yung prohibition on unfair debt collection practices. Kasi po, sa prohibition on unfair debt collection practices, nakalista na po yung bawal. So, bawal yung mangharas, manakot, magpanggap, tumawag sa alanganing oras. Pag sinabi po yung mga alanganing oras, maaga sa alas 6 ng umaga, tsaka late sa alas 10 ng gabi. Okay, yun po yung mga bawal. Marami pa po yan. Okay, pero ito lamang po sabihin sa inyo. Lahat po sila may karapatan pong maghabla. Pero ulitin ko po, dapat dumaan muna sa tamang proseso. Hindi po pwede yan na due date ngayon, past due bukas, didemanda nyo, may warat. Kalukuhan mo yung pinagsasasabi nila na yan. Saka nakakita due date. Past due bukas, naidemanda na. Sumunod na araw. May warrant na. Tsaka hindi walang criminal liability po ang utang. Wala pong nakukulong sa utang. Usaping sibil po yan. Okay? Pero hindi ko naman sinasabi to para lakasan nyo loob nyo. Wala pala nakukulong sa utang. Hindi ko nalang ba? Hindi. Responsibilidad pa rin po natin yan. Okay po, dapat yan, pinag-iipunan, para po mabayaran. Pagka kayo po'y past due delinquent na ngayon, kung kayo talaga may pera naman at darating na yung due date nyo, bayaran nyo na lamang po para wala nang problem. Kasi yung diskarte ng mga bugok at abusadong online lending apps, talagang ka yan, walang yaing ka. Okay, wala hong ibang idudulot sa inyo yan, kundi perwisyo lamang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo pa kayang bayaran, huwag kayo manghihiram din sa mga bugok na yan. Kasi kayo lang din po ang mapapahamak. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po. Yun lang.